DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila, sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakad Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab sa 558. Diretso sa managlalagab live na balita sa ngalan po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Obera. Sa Quezon City, tatlong sugatan, mga mawalan ho ng kontrol sa Manibela. Tuloy ang tumagilid ay isang pampaserang bus sa Quezon City Memorial Circle. Malapit ho yan sa may PhilCoA, Philippine Coconut Authority, kanina alas 6 ng umaga. Ayon sa driver ng bus sa may plakang Tango Yankee Romeo 728, iiwasan ito yung taxi na sumingito sa nilang harapan dahil ng kanyang pagtagilid. Ngunit ang mabilis na pagpapatakbo naman ng driver ng bus ang ituturo ng mga pasahero na dahilan ng aksidente, kurbada pa man din. Agad namang responde ho yung MMDA sa lugar para maalis ang tumagilid na bus na nagdulot ng mabigat na daloy ho ng trapiko sa kahabaan ng Commonwealth. Naglalagablab na mga balita. Update tayo doon sa lalaki. Naku, may pinagbabaril ho ng riding in tandem na naman sa QC. May balita si Silvestre Labay Rambo, i-radyo mo. Patay na ng idating sa Fairview General Hospital ang isang binata matapos na ito'y pagbabarilin ng riding in tandem gang. Kinilala ang biktima na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na si Melchor Pasno, 49 anyos, residente ng Manggahan Street sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Batay sa investigasyon ng pulisya, kagabing alas 9 habang kinakamada ng biktima kasama ang kanyang dalawang kapatid, ang case ng beer at supling sa Tabigo Extension, kanto ng Martinez Street sa Commonwealth, Quezon City. Biglang sumulpot ang isang motorsiklo, lula ng dalawang katao at walang kaabog-abog na pinagbabaril ang biktima. Nang makitang duguan ay mabilis na tumakas ang hindi pa kilalang suspect, samantalang ang biktima ay isinugod sa paggamutan, subalit ito'y binawian ng buhay. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak, Armen. Naglalagablab na mga balita. Sa iba pang balita, mga kasama sa Caloocan, nakulong sa nasusunog nilang bahay ang 2 taong gulang na batang lalaki. Kinilalang nasawi na si Mark Joshua Sabado. Sinasabi pong mag-isa lamang sa kanyang bahay nang mangyari ang insidente. Ayon sa ulat, mag-alas 9 kagabi na magsimula sunog sa Asistio Street, kanto na 7th Avenue, Barangay 122 ng nasabing lungsod. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan dineklara siyang fire under control as alas 10 na kagabi. Hindi pa rin matukoy kung anong pinagmulan ng apoy at kung magkano ang pinsalang naidulot ng sunog. Maging ang bilang po ng kabayang nadamay sa insidente. Naglalagablab na mga balita. Sa Maynila, inasara na at pinatigil na ang operasyon ng Lorraine Marketing, ang kumpanyahong nagdulot ng oil spill sa Ilog Pasig sa bagay ng Old Panaderos Street sa Santa Ana, Maynila. Ikinandado ang gate ng kumpanya at nilagyan ng poster na may nakasulat na closed. Matapos magpalabas ng closure order si Secretary to the Mayor Rafaelito Garay Blas. Naglalagablab sa 558 DZXL. Bulat Palaro. Sports na muna tayo, mga kasama, ngayong umaga. Inimbitahan ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios ang bagong ABL champions na San Miguel Beer para katawanin ang Pilipinas sa FIBA Asia Champions Cup sa darating pong Setyembre 13 hanggang 21 sa Amman, Jordan. Ayon kay San Miguel Corporation Director of Sports Noli Iyala, ang pagsali ng Beermen ay inaprobahan na ni San Miguel Corporation President Ramon S. Ang. Dagdag pa ni Iyala, dapat palakasin ho ang lineup ng Beermen para matyak na lalaban ito para sa Corona dahil hindi nila makasama ang kanilang coach na si Leo Austria na mayroong commitment naman sa Adamson para sa UAAP. Hindi naman makasama sa nasabing torneo ang kanilang Phil-Am guard na si Chris Banchero dahil sa citizenship nito. Kung kaya't pinakusapan na ni Iyala si naturalized player Marcos Duhit na maglaro para sa Beermen. Kung mananalo po ang Pilipinas sa nasabing torneo, makukuha nito ang first place sa paramihan ng kampyonato sa bilang na 5.
pariwanan ng Iran at ang Lebanon. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Nag-text si Loli kagabi, alas 12 ng hating gabi. Wala raw ho siya today. At kasama natin siyempre, Rated R. Good morning kasama buddy. Uy, masaya ako wala si Loli. Tutuwa pa Bakit talaga. ka masaya? Lagi kasi ako yung okring nun Okay, Kaya okay. medyo safe ako today. Wala si Baka Loli. type ka lang ni Loli talaga. Type asa rin talaga. Oo. Pansin ko lagi niya ako talagang kino-corner Lagi tuloy ako naiipit kapag nandun si Loli. Kaya ngayon safe ako. Ayan. Magandang umaga ko. Hi, Loli! Eto na nga, pinagtanggol si Kim Chu ng Nako! kanyang ama. Yes, Kim Kati-text Chu. lang ulit, nakamonitor daw si Loli. Hi, Loli! Miss you, kunyari. Eto na, ipinagtanggol si Kim Chu ng kanyang ama na si William Chu Jr. laban sa mga humuhusga sa dalaga dahil sa pag-alis nito sa kalagitnaan ng lamay ng kanyang ina na si Luella Yap Chu sa Cebu. Ayon sa kanyang ama, gusto mang manatili ng dalaga sa lamay ng kanyang ina ay kinakailangan niyang pumunta ng Thailand para sa commercial shoot ng isa niyang endorsement. Ayun naman pala. Sa kabila nito, pipilitin itong mapakiusapan ng may-ari ng produktong kanyang ini-endorse na makabalik agad para sa kanyang ina. Kasi di ba may kontrata yung mga ganyan? Tama. Kaya hindi siguro matanggihan talaga ni Kim Chu. Pumanaw ang ina ni Kim Chu noong Lunes, June 24 at nakatakda namang ilibing sa Sabado, June 29 sa Cebu Memorial Park. Oh, yun na nga. Huwag naman kasi tayo minsan masyadong judgmental, diba? Ay, ano lang din. Tama. Oo, hindi natin yung both sides. Wow, nag-advise! May pinaghuhugutan talaga. Sige na, baka ma-corner mo din ako. Mag-extra na ako bago pa Pakikiramay po kay Kim Chu. Yes, oo, tama. Yan ang ating balitang showbiz kasama sa DZXL News Center, Rated R, Tatak RMN. Thank you, Rated R. Naglalagablab na mga balita. Mahirap na kita ma-corner. Eksperyensyado na sa cornership si Rated R. Gaspang himana mga kasama. Gas-gas, hindi kumatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimaga. Ay, nagbabalik ho si PB. Magandang umaga mga kasama. Kamusta ka? Lapit ka ng konti. Boss Ray, okay na yung mic niya? Right. Yan, one more time dear. Magandang umaga mga kasama sa Shanghai. Approve. Para man po sa balitang panghimagas, ito nagpanggap ang isang 52-year-old na ina sa Paris bilang kanyang 19-year-old na anak para sa 3-hour baccalaureate composition exam nito noong June 26. Ayon sa mga otoridad, nag-makeup ng husto ang nakilalang si Caroline D at nagsuot ng low-waisted jeans at Converse shoes para sa kanyang pagpanggap. Kinumpronta ito ng mga police officers matapos ang pagsusulat at napag-alamang gusto lamang nitong tulungan ng kanyang anak na makakuha ng mataas na grado. Napaka-stage mother nito. Talaga siya talaga mismo Oo. Sumalo. Kaya nga, gayon pa man siya ay nahaharap sa kasong fraud na may parusang 3 taong pagkakakulong at $11,000 na fine pag nahatulan. Kaya mo bang gawin yan in the name of love? Hindi kaya. Diba yung boyfriend mo may Hindi kayang sakit? mag-fraud. Tapos mag-exam siya, final exam. So magpapanggap akong lalaki. Hindi mo kakayanin. Hindi ata, Kuya Bobby. Okay. Thanks, BB. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsen Washer Phoebe Tatak Armen. Naglalagablab na mga balita. Traffic. DZXL Tulat Trapiko. Sama po natin ang hindi ho nagpapanggap ni minsan sa buhay. Totoo, walang kaplastikan. The boy. Sylvester Rambo Labay is in the house. What's up, boy? Tamang bali, tama ka dyan, boy. At Yung ba sinabi ko, tama, yung sa unahan? hindi. Simula una hanggang sa unahan. Tama lahat. Tama ang sinasabi mo. Yung wala kang pagpapakunwari, di ba? Walang oo. Yung what you see is what you get. Tama ka dyan, kasamang Yeah. bali. Okay, Oo. good. Ang daloy ng trapiko kasamang bali mula sa East Avenue, binabagtas ang kahaba ng East Avenue patungo sa Fairview, patungong Quezon City Hall
ay banayad. Bahagyang buwabagal lamang pagdating sa mga stoplight dito sa malapit sa Census at sa harapan ng SSS ay buwabagal yung usad ng mga sasakyan. Pero paglampas nito ay tuloy-tuloy na ang usad at muling babagal sa Elliptical Road hanggang Pilcoa. Tuloy-tuloy patungo naman sa bahagi ng Sandigan Bayan. Sa kabilang linya ay tuloy-tuloy ang usad ng sasakyan. Bahagyang buwabagal pagdating naman sa EDSA. Alright. Wala aksidente ha? Yung tatlo lang kanina. Maliban doon sa circle. Oo, mula sa circle at yung report ko kanina, yung taxi versus taxi, mabilis ang takbo ng isang taxi at yung ari ni taxi, nagsalpukan, tumagilid din sa Scout Tobias na kanto ng Don Roses. At motorsiklo naman versus taxi, sugatan, critical yung driver ng motorsiklo sa Kalayaan. So tatlong aksidente yung nangyari sa buong magdamag hanggang kanina madaling araw kasamang body. Okay, dahil baka puyat o ano man ang nangyari. Sige. Ang motto for today, motto kasamang body, happiness depends on what you give, not what you get. Tapat ang puso ko. Okay, anong ibig sabihin sa Tagalog? Sabi nung Sa kaibigan. Tagalog sa kasamang body, ang kaligayahan daw ay depende sa kung ano ang maibibigay mo, hindi kung ano ang makukuha mo. Based on experience? Based sa experience yan. Okay. Thank you. Thank you very much, kasamang body. Kasama mo sa kahaba ng East Avenue, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Thank you, Laboy! Dire-diretsong mga naglalagablab na mga balitang Tatak RMN, iyo po napakinggan sa DCXL 558. Ang tigasin, susunog na, The Iron Man. Bakal. Iyo po umaga mga kasama ng Webes, June 27, 2013. Alam po ni Weng de la Peña, in the province of Occidental Mindoro, home of the Tamaraws. Apo si Buddy Oberas. Mabuhay kami pong lahat dito sa DCXLI. Tatak RMN. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.